Hello, good morning, good afternoon, good evening sa buong bansa. Ako nga pala si Arlina. Ah, ako po ay mayroon pong page sa FB po, Arlina Legaspi Broster. Tapos dito po sa YouTube po ay Arlene's Journey. So, alam ko po na hindi po ako matatas magsalita ng Tagalog at saka English. Pero gusto ko lang pong ipagpatuloy ang aking pagbablog. Matagal na po ako gawa ng account dito sa YouTube, kaso dahil nga po sa hindi ko pa alam kung paano gumawa ng content. Marami akong pinampost, mga siguro ko mga 40 plus, at yung subscriber ko po ay mga 27 pa lang po. So gusto ko pong ipagpatuloy at sana po makapagbigay ako ng aral sa buhay. So ako po ay pinanganak sa Northern Samar at anim po kami magkakapatid. Ito po ang journey ko po ito mula magpagkabata po. Gusto ko lang po itong i-share para po sa mga bata or sa lahat ng nanonood po ng aking video. So, opo, kami po ay anim na magkakapatid at ulilang lubos po kami. Naglilang lubos po ako. Sa nanay ko po, mga 2 taon pa lang po ako, at sa tatay mga 8 years old po ako. So nagkahiwa-hiwalay po kaming magkakapatid, at doon po sa mga pinsa namin nakatira yung iba kong kapatid, at ako tumira ako sa aking step sister hanggang sa mag-graduate ako sa elementary. Pagkatapos ng aking elementary ay naghanap na po ako ng ibang tao na gustong magpaaral sa akin, dahil nga ang step sister ko ay maraming anak at hindi po niya kayang magpaaral sa akin. So nag-decide po ako na magtrabaho habang wala pa po akong mapagkakitaan, dahil nga po sa ulila kami at mahirap ang buhay po ng magkahiwa-hiwalay. At yun po yung ginawa ko. So 1993 po naghanap po ako ng trabaho. So nakahanap po naman ako ng trabaho, sakto lang, oo, na yung pinsang ko naghanap ng magtatrabaho, pero ilang taon pa lang po ako noon, siguro mga 15 ganyan. Ano ko lang po ng elementary, hindi pa ako nag high school. So balit sa nandun na po ako sa pagtatrabahoan ko sa may Katarman yun nabigla yung magiging amo ko, dahil nga sa maliit ako, tapos graduate lang po ako sa elementary. So tinanong ako ng magiging amo ko kung anong pwede kong maging trabaho, kaso nga maliit pa ako at 15 years old pa lang ako, so hindi pa dapat magtrabaho. Bikere yun bikere, o malaking bikere. Pero sabi ko kahit basta magkaroon lang ako ng sahod. So nagtrabaho po ako doon, tulong-tulong lang ako doon sa mga tauhan nila. Marami sila, maraming mga babae, mga panidero, mga tindera. So ako ay nagbabalot ng mga tinapay or asukal, kung ano-ano pa dyan na pwedeng balutin, or kami ng mga yung paminta, ganon, yun ganyan, food color, yun. So ganyan yung ginagawa ko. So yung buwan ko noon, yung sahod ko sa buwan is 500 lang, pero naging masaya naman ako doon kasi maraming nagagayad sa akin, yung medyo mas pa sa akin, mas matanda. So parang ako yung pinakabata doon. At yun, dahil nga sa una kong trabaho, syempre nahirapan pa ako, kahit yung nila doon, yung stante nila, hindi ko maabot-abot, hindi ko kayang abutin kasi maliit nga ako at saka mababa. So ang ginagawa ko lang po doon lang po ako, kumuha ko ng upuan, at saka umakyat ako doon para ko lang maabot yung mga nila, yung mga paninda. Naging masaya ko doon,
madami akong natutunan o nadami akong natutunan dun sa bakery. Kaso yung iba kasi, 'di ba? Di naman lahat na mga katrabaho natin is palagi tayong pinupuri or magkakaibigan. Siyempre mayroon din naman na ayaw sa'yo, yun, ganyan talaga yung mangyayari. Pero ako, dahil nga sa bata pa ako, nakikipagsabayan lang ako sa mga matatanda. Lahat tinatawag ko ate at kuya, ganyan. Pero mayroon naman mababait na mga lalaki, tinuturing nila ko parang bunsong kapatid, ganyan doon. At mayroon naman doon hindi mabait. Yung nakaranas pa ako doon na nahanhaharas, yan, pero pinapagalitan yun ng amo ko at pinapaalis kasi hindi naman nga yan pwede. At saka ako po ay uli lang lubos at parang takot ako sa mga ganung mga tao, kaya umiiwas ako sa mga ganyan. So hanggang nagtagal, mga ganun na nagtatrabaho ako, pataas ng pataas yung sahod ko doon. Minsan yung mga kapatid ko, yung dalawa kong kapatid, pumupunta doon humihingi, binibigyan ko kahit konti lang, kahit konti lang na pera, binibigyan ko yan sila. Pero nag-iipon ako noon kasi nga gusto ko talaga mag-aral, makatapos sa pag-aaral, dahil nga po sa napakahirap na walang mga magulang. At tinatak ko na po yun sa aking isipan na gagawin ko ang lahat makatapos ako sa pag-aaral, dahil ayoko mangyari na dumating ang panahon na tumanda ako na yung mga anak ko magkahiwa-hiwalay din sila at walang pinag-aralan. So ang nangyari ganyan, ginawa ko yun, nag-ipon ako sa bangko, tapos akala ko kasi mababait yung mga amo ko, tapos diyan ko lang nalaman ng matagal na ako, mga siguro ko 1 year na ako dun sa kanila, kasi in-interview talaga ako nila ng maayos. Sabi nila kanino akong anak, kasi nga yan. Hindi ko alam yung nanay ko at saka yung amo ko na babae, mag first cousin sila. So diyan ko yan na tawag diyan na pagtanto na kung sa may dugo pala kami, kasi nga magpinsan sila ng nanay ko. So nangyari yun, ganyan. Pinagkatiwalaan nila ako. Minsan akong humahawak sa nila, kaha nila, yung pagkakashare. Pinagkatiwalaan nila ako ng ganun. Mababait, pati yung mga anak mababait. Madami mang hindi pinagkatiwalaan nila ko sa pagkakahira, sa lahat ng bagay, at sumasama ako sa pagde-deliver ng mga tinapay nila at saka mga beer, soft drinks, mga paninda ba. Nag-deliver kami sa iba't ibang lugar doon sa Samar, may Katarman. Pumupunta kami sa Mondragon or doon Samar, sa mga barangay ba doon sa UAP. Nagde-deliver kami doon. So matagal din panahon hanggang sa mga yan na taon, mga 1997 yang mag-decide ako. Tapos nagpaalam ako doon sa amo ko na gusto ko nang mag-aral. Uuwi ako at magpapatuloy ako sa pag-aral, dahil mayroon naman akong naipon. Kasi noon, 'di ba, mga year 1990, hindi pa gaano mataas yung mga tuition fee sa paralan, at saka yung kung sa public ka lang, wala talaga bayad hanggang sa ngayon. Pero nang malaman ng amo ko, dahil sa mababait talaga sila, pati yung mga anak nila mababait, tinuring nila ako na parang anak din, ganun. So kinausap nila ako ng masinsinan at sinabi na kung talagang gusto kong mag-aral. Sabi ko gustong ko talaga. So nang malaman nila na gusto ko, sinabi ko talaga kahit wala akong sahod, basta importante makapag-aral ako, makatapos ako sa pag-aaral. At doon nasyahan din yung amo ko, mababait sila yun. Shout out sa inyo, na Inday at saka Tay Nuno, yung
Sila po yung mga naging amo ko na tinuring nila ako mga anak, na tinuring nila ako na anak. At saka yung mga anak nila, maraming salamat dahil nga sa tinuring din nila ako na parang kapatid, na matandang kapatid. So year 1998, no, nag-aaral po ako high school. At saka yung edad ko yun mga siguro ko mga 22. Oo, 22 ganyan. High school pa lang ako, at saka doon ako nila pinag-aral sa sa private pa. Pinapag-aral ako nila doon. So okay naman yung pag-aaral ko, pinukus ko yung pag-aaral ko. Hanggang naging honor ako hanggang sa makatapos ako ng high school doon. Pero alam nyo ba, marami akong mga tawag dyan, dahil nga sa ang iba na naging ko sa school, doon ako nag-aral sa Northern Samar Colleges, doon sa Katarman. Yung mga iba ko na naging kasalamuha ko doon ng mga tao, yun pala yung place na nagdi-deliver ako ng tinapay. Minsan nung nakita ko doon, may isa doon na tinatawag ako nila na Mata na masing ko mga palulap. Angelo. Nakita yung nagkukuhan. So may mga kakilala ko doon, pumasok ako doon sa sa Northern Samar Colleges. Meron ako nakita na parang kilala nila ako sa mukha lang. Pero ano ba sinasabi nila sa akin? Ako daw ay isang Chinese pandesal, tawag nila sa Chinese pandesal. Parang binubuli nila ako na nagtitinda ng ganito, pero sinasabi ko lang sa akin na marangal naman yung ko, marangal naman yung trabaho ko, at wala akong pakialam kung ano man sabihin niyo sa akin, dahil nagtatrabaho ako ng maayos at wala akong ginagawang masama. So yun, nag-aral ako ng mabuti, palagi akong binubuli ng mga yung iba ko nga classmate, dahil nga sa medyo matanda ako sa kanila, binubuli ako nila noon. Pero hindi po ako nagpapadala sa kanila. Sinasabi ko na lang na mas pa nga sila sa isa sa akin, dahil mayroon pa silang mga magulang na nagpapaaral sa kanila, samantalang ako nag-aaral ako at saka nagtatrabaho. So mas lucky sila kaysa sa akin. Kaya sinasabi ko yun sa kanila na wag ninyo akong pakialam, dahil nga po ako'y nag-aaral lang po at nagtatrabaho, at hindi po ako nanghihingi sa inyo ng kahit na sentimo. Kahit nga sabi ko yung mga yung mga amo ko, yung mga kapatid ko, sinusuportahan na lang nila ako kung ano yung gusto ko. Basta importante, malinis yung ginagawa ko at wala akong kinatapakan na tao. Yun lang yung ko, yun. So hanggang sa nakatapos ako sa pag-aaral doon sa high school, ganun na yung pero talaga lumalaban ako kung may nagkukutya sa akin o binubuli ako, sinasabihan ko sila ng ganyan. Kasi hindi naman yan maganda di ba? Hindi yan maganda. So yun yung gusto ko lang naman po, na yung ipakita sa mga tao na porkit ganito lang tayo, mahirap tayo, na gagawin na lang nila tayong ganito, hindi naman yan tama. Kaya gusto ko lang ito gusto ko yung mga bata sa ngayon na matuto sila sa buhay, yung kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, kaya natin yan. Magtiwala lang tayo sa ating sarili, magtiwala sa buong may kapal. Yun lang po yung sa akin noon. So dahil nga po sa naranasan ko na kasi na wala kang magulang, yun yung palagi yung sinasabi ko sa isip ko, na dapat maging masaya tayo, dapat maging tawag dyan, maging mabuti tayo sa kapwa, dahil yun lang naman yung natin wala tayong kayamanan, lalo na hindi mahirap lang kami. At saka yung gusto ko lang yung maayos na pamumuhay, simple at maayos na pamumuhay. At yun yung gusto ko na i-share sa mga nanonood dito sa aking channel dito sa YouTube. Yun yung gusto ko na ipaalam. Oo, hindi naman tayo perfecto, pero yung gusto lang natin, 'di ba, yung magawa natin
yung tama at maipakita natin sa tao yung tamang ginagawa, hindi lang sa tao pati sa Diyos. Dahil yun lang naman yung tayong mamahirap eh. Oo, mayroong mga mayayaman pero hindi lahat ng mayaman mababait. Oo, isa lang yung talagang nakilala ko na mabait. Yung nagpaaral sa akin hanggang ngayon, hindi ko sila makalimutan. So guys, tutok lang po kayo, marami pa po kayong matututunan sa aking ilalahad at sana makapulutan ng gintong aral sa buhay. Susunod po yun, lahat po isasabihin ko para po ito sa mga bata na walang mga magulang o sa mga tao na nawawala ng tawag dyan, nawawala ng direksyon o sa ating buhay. Hindi lahat na ating nararanasan sa buhay na mahirap ay di natin kayang lagpasan. Lahat po kaya nating lagpasan. Basta may determination lang po tayo at may tiwala sa ating sarili. Higit sa lahat, may tiwala sa Poong May Kapal. Lahat po ay magiging maayos, mabuti, at higit sa lahat, pag bibigyan tayo ng buong may kapal kung ano man po yung gusto natin sa buhay, tiwala lang po. So see you next episode po sa aking paglalahad at sana mapulutan ng gintong aral sa buhay. Thank you guys, and paki-share na lang po at paki-subscribe po ng aking channel, baguhan lang po ako. Salamat po, to God be the glory po.